Sinalubong ng kilos protesta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Canada. Makikita sa video ang mga demonstrador na may dalang mga placard na may mga katagang Marcos Layas bilang pagpapahayag ng kanilang pagtutol sa administrasyon. Hindi lamang sa Canada nagkaroon ng mga kilos protesta, sa iba't ibang bahagi rin ng Pilipinas, nagsagawa ng mga pagtitipon ang ilang mga grupo na nanawagan laban sa administrasyon. Makikita sa kanilang mga placard ang mga mensaheng Save the Philippines, BBM palayasin at bawiin ang mandato kay BBM. Kapansin-pansin na hindi lamang mga Pilipino ang nakikisa sa protesta sa Canada. Maging ilang dayuhan na nakilahok sa demonstrasyon ay nagbitbit din ng mga placard at nagpahayag ng panawagang paalisin si Pangulong Marcos habang isinasagawa ang kanyang pagbisita sa naturang bansa. Samantala, sa social media, naging kapansin-pansin din ang maraming mga posts na nagpapakita umano ng suporta kay Marcos Jr. Subalit imbes na positibong reaksyon, mas marami ang hahareak sa mga naturang post na nagpapakita na tila katawa-tawa ang mga ginagawa ng presidente. Hearted Bulina. So yan guys, nakita naman natin ang mga DDS sa Canada at iba't ibang panig ng daigdig or ng mundo ay nagrarally rin. Kita naman natin, talagang kinukondina nila si PBBM. Ang mga placard nila ay nakalagay layas PBBM. At sino kayo para magpalayas? Isa lang rin kayo dyan, dayo sa bansang yan. Pasalamat nga kayo, nire-representa pa ng ating Pangulo ang bansang Pilipinas diyan sa Canada. At kayo naman dyan sa iba't ibang panig ng bansa, ng mundo. Kahit ano pang gawin yung pagpoprotesta, hindi yan papansinin ng aming Pangulo. Isa lang kayong alikabok para kay PBBM. Alam nyo ba yun? Nagpapagod lang kayo sa pagpoprotesta nyo dyan. Kala nyo ba dyan sa Canada, iilan lang kayo, nakikita nyo kung iilan lang kayo. Wala pa nga yata kayong 100 eh. Nakikita naman eh. So, anong magagawa niyan? Nandiyan ang Pangulo para tulungan ang ekonomiya ng Pilipinas, na lalo pa itong lumakas. At ngayon, ay nakikita natin na magandang ekonomiya ng Pilipinas. At lalong-lalo na, ang pagpunta niya ngayon sa Canada, ay lalo pa itong papalakasin. Alright? Wala yung magagawang mga protesta nyo. So, doesn't matter kahit na anong sigaw nyo dyan, kahit na magprotesta pa, may mga nagpo-protesta pa ng mga foreigner. Anong gagawin nila? Ano yan? Anong ginagawa nyo sa mga foreigner? Pinapasama nyo sa inyo na magprotesta? Anong sense nun? So eto etong mga INC na nagprotesta na pangatlong araw ngayon, eto ang balita, pakinggan nyo. Yung Press TV, so yan mga kapunyog ang balita ngayon. Naglabas na ng pahayag ang tagapagsalita o spokesperson ng INC. Ano na sila? Tinapos na nila. Mga kapunyog, mga kababayan. So, anong nangyari ngayong day 3? Ang nangyari ngayong day 3, yung day 3, di ba, doon na sila nagrally sa Liwasang Bonifacio. Doon na sila nagrally sa Liwasang Bonifacio kasi hindi yung permit na unang binigay sa kanila doon sa People Power Monument sa EDSA ni-revoke. Ni-revoke. Kasi nagrereklamo na rin yung mga residente sa area. Naabala na sila, 2 araw na. Nung una, inisyuhan pa sana ng para sa pangatlong araw. Doon din sa EDSA People Power Monument. Kaya lang kagabi, inanunsyo ng Quezon City Government, ni-revoke nila, binawi. Bakit? May maraming reklamo na. Kumbaga naabala na rin naman ang mga residente doon sa Quezon City. Sa may EDSA People Power Monument. Kaya, syempre, saka marami ng mga violations na nagawa ang Iglesia ni Cristo. Maraming violations. Yung pagharang ng mga bus doon sa kalsada, yung isang rider, kinuyog, binatang papatayin. Tapos yung maraming mapapasok sa trabaho, yung isang estudyante nga,
Hindi nakapag-exam. nakapag-exam. Naiyak kasi naipit siya sa rally, ay sa, sa traffic. Kaya kumbaga nag-decide na ang Quezon City government na wag na doon, hindi na pwede doon sa EDSA BPM. Ngayon, nagdeklara yung leader ng Iglesia ni Cristo, doon sila sa Liwasang Bonifacio. Kasi sa Liwasang Bonifacio, walang permit na kailangan. Correct. Walang permit. Kaya lang, pagdating doon sa Liwasang Bonifacio kanina, day 3, wala, lalong kumunti ang tao. See? Lalong kumunti ang tao, mga kabunyog, mga kababayan. 3-5 lang yata ang tao doon. Ayan o. Yan tingnan nyo yung picture na yan. 3-5. Ang balita po, ang balita 2K lang ang tao nyo. Ano mangyayari niyan? Para kayong mga tanga lang dyan na nagrarally. Para kayong nagpipiknik dyan sa Liwasang Bonifacio. Matatagalan nyo ba dyan? Dyan sa Liwasang Bonifacio, wala dyang mga upuan. Dyan lang kayo sa lapag, uupo. Nakakaawa kayo dyan. Ang init-init pa. Wala pong mga damo dyan. Kailangan kayong maglagay dyan ng mga plastic, ng mga karton, para lang kayo makaupo dyan. Kung konti lang ang mauupuan nyo dyan. Alas 4 ng hapon yan. Alas 4 ng hapon ngayon. Alas 4 ng hapon, dapat marami na yan. Pero wala tingnan nyo sa liwasan yan. Hindi po ako nag-iintriga. Tingnan nyo, ang sabi ng News 5. Sitwasyon sa INC Rally sa Liwasang Bonifacio. Ibinahagi ng City Disaster Risk Reduction and Management, DRRM, Department ng Lungsod ng Maynila ang ilang litrato sa ikatlong araw ng Iglesia ni Cristo Rally sa Liwasang Bonifacio as of 4 p.m. ngayong Webes, July 2. Yan. As of 4 p.m. July 2. Ito yung picture na pinakita. Tingnan nyo naman yan. Manipis. Mas kunti pa kaysa doon sa rally sa People Power Monument. Kaya nga ang nangyari, habang tumatagal, hindi na dadagdagan ang tao. Mas lalo pang numinipis. Kaya nag-decide na mga kabunyog, mga kababayan, na tapusin na. Yan yung yan yung... So, tinapos na ha. At bukas, tingnan natin, malay mo, sinabi lang na tinapos at bukas nandiyan na naman sila. Kasi ang Liwasang Bonifacio po ay hindi kailangan ng permit. Malay nyo bukas nandiyan na naman sila. So, alam na naman natin na ang mga kapulisan ay ready lang yan talaga sila sa mangyayari sa bawat araw. Nakita nyo yung surprise na rally ng mga INC noong unang araw? Ready pa rin ang ating mga kapulisan na kahit na sila ay nasasaktan. Wala pa rin nagawa ang mga nagrarally. Kaya ngayon, kahit anong rally nyo, sabi ko nga sa inyo, hindi kayo papayagan dahil ang pinagtatanggol nyo ay walang iba kundi ang demonyo na si Digong na nagpahayag pa, nagbigay pa ng mensahe kay Kitty na sige, pagpatuloy nyo lang ang rally nyo sa magandang paraan, sa maayos na paraan. Kaso, magagawa bang maayos ang pagrarally ng mga INC na yan? Nakita nyo nga ang ginawa na merwisyo. Lahat ng kayabangan nila ay nakita sa rally na yan. Kung sino-sinong tao ang kanilang pinerwisyo, hinarang pa nila ang kanilang mga bus sa busway. Tama ba yun? Talagang namimerwisyo sila ng ibang tao. Bakit? Para umanib sa kanila. Sumama sa mga rally nila. Ang kakapal ng mga mukha nyo. So yan, pangatlong araw na. At wait na lang kayo. Maghahintay na lang kayo sa impeachment na mangyayari kay Sara Duterte sa Lunes.